Barter noon. While walking, Juan and Pedro met to engage in a barter with their belongings. Magandang umaga, Pedro. Kamusta ang iyong pangingisda? Magandang umaga rin, Juan. Okay lang naman. Marami akong nanghuling isda kanina. Napakaswerte mo naman na ngayon. Ako naman ay marami akong aning gulay. Gusto mo ba magpalit tayo? Palit ko tong huli kong isda sa gulay mo. Talaga? Sige, papayag ako. Pareho tayo ng kailangan. Kailangan ko ng bigas. Hindi kaya maghanap ako ng taong gustong magpalit ng bigas sa damit na tinahi ko. While Maria is snitching it to exchange with someone who can trade rice for the clothes she snitched, Juana arrived to barter the rice she brought. Gandang hapon po. Meron pa ako ditong tahi na damit. Baka gusto niyo pong ipalit dyan sa bigas na dala. May kailangan ko ba ng damit sa iyo? Oo, kailangan ko ng bagong damit. Pwede ko bang ipalit yung dala kong bigas sa tinapalit mong damit? Opo, sige po. Ito po. Ito na po yung damit na pinapalit ko sa bigas. Marami tayong may kailangan kaya mas maganda tong barter na ito. Salamat po. Afterward, Juan and Maria met and they recounted what happened during their barter. Magandang hapon, Maria. Kamusta naman ang barter? Magandang hapon din naman, Juan. Ito nga at naipalit ko ng bigas. Ang tinahi kong damit kanina. Malaking tulong ito sa amin. Napakaganda ng barter. Pareho tayo natutulungan. Tama nga iyan. Barter ngayon. Marga and Step are discussing how barter works now. Stephanie, napansin mo na ba ang pagbabarter ngayon? Parang iba na ang ikot ng mga bagay. Oo nga, Marga, hindi na lang sa komunidad ang barter ngayon, pati na rin sa mga online platforms. Paano nga ba? Halimbawa, sa online platforms tulad ng social media, maraming group na nag-o-offer ng barter services. Pwede ka mag-trade ng mga gamit mo sa ibang tao na may kailangan nito. Ah, parang online garage sale. Tama, pero hindi lang gamit ang pwede mong i-barter. Pwede rin ang iyong mga skills at serbisyo. Ang galing naman, parang merong endless possibilities ang bartering ngayon. Oo nga, Marga, hindi lang ito para makatipid, pero para na rin makapagpalitan ng mga gamit. Eh paano naman kung di mo kakilala ang makakabarter mo? May mga platforms na nagbibigay ng ratings at reviews para sa mga nagbabarter. Pwede mong tignan ang feedback ng ibang tao para masiguro mong reliable ang kausap mo. Ah, kaya pala, importante talaga ang safety at trust sa mga ganitong transaksyon. Tama ka, Marga. Kailangan maging maingat at mapanuri sa barter deals na gagawin natin. Nag-evolve na talaga ang barter sa panahon natin ngayon. Sa likod ng modernong paraan, ang spirit ng pagtutulungan at pagbabahagi ay nananatili. Oo nga, Marga. Ang barter ay hindi tungkol sa pagkuha ng kailangan natin, pero pati na rin sa pagtulong sa iba at pagpapalitan ng mga gamit natin. Ah, ganun pala yun. Teknolohiya noon. In a old hangout spot in the 90s, two friends, Princess and Margaret, reminisce about the technologies that added color to their youth. Naaalala mo pa ito, Margaret? 6 na oras tayo nanonood ng palabas sa weekend. Oo, grabe yung mga panahon masaya ka na basta may bago kang paseta. Pero teka, naaalala mo pa to? Wow! Mixtape ko to ha. Parang sa'yo nung high school, walang tatalo sa tamis ng musikang galing sa kaset. Ala talaga, namimiss ko yung pagsaset up ng mga speaker sa room para na mapakinggan yung mixtape mo na yun. At paminsan-minsang adjust ng antena para malinaw ang signal. Tsaka yung mga laruan natin dati, kagaya ng Game Boy, Tamagotchi, at syempre yung Nokia 3310. Snake lang naman ang phone na yun eh. Ang tibay nga ng battery parang hindi na uubos. Totoo yan, pero ngayon parang lahat digital ko, kaya nakakamiss din yung simple buhay na. Oo nga, parang ibang na mundong nararanasan natin ngayon. Pero alam mo, kahit gaano karaming nagbago, masaya pa rin yung mga panahon na yun. Tama ka. Kahit umunlad na yung teknolohiya, yung mga alaala natin sa mga simpleng bagay na nagagawa natin, nagbigay yun ng saya at saysay sa ating buhay. Teknolohiya ngayon. Erica and Dagos are in the park enjoying themselves while discussing today's technology. Erika, ang galing talaga ng teknolohiya ngayon. Ang dami nagbabago sa mundo. Oo nga, Dagos. Hindi na mapigilan ang pag-unlad ng teknolohiya.
Ano ba ang pinakabago sa mga natuklasan mo? Erika, alam mo ba, may nakita akong robot na nagluluto. Hindi na kailangan ng chef sa iba't ibang restaurant. Talaga, ang galing naman, pero hindi ba mas masarap pa rin ang luto ng tunay na tao? Tama ka, Erika. Pero teknolohiya talaga ang nagpapadali ng mga bagay-bagay ngayon. Oo nga, Dagos. Ang bilis na ng messaging apps ngayon. Hindi na mapapatagal ang maghihintay ng mensahe. Pero minsan parang nawawala na rin ng personal na pakikipag-usap sa bawat isa kasi nakatutok na sila sa mga gadget. Tama ka, Dagos. Kailangan natin balansin ang paggamit ng teknolohiya. Hindi na dapat kalimutan ang tunay na connection sa kapwa natin. Oo nga, Maria, pero hindi natin maitatatuan na ang daming benepisyo ang nagiging dulot ng paggamit ng gadget. Tama ka, Dagos. Ang teknolohiya ay nagbibigay ng mas malawak na access sa mga serbisyo. Kaka Erika, kailangan natin maging maalam sa paggamit ng mga teknolohiya para sa ikabubuti nito. Ganun nga, Dagos. Basta't hindi natin kakalimutan ang ating mga tunay na ugnayan sa ating pakikipagkapwa-tao. Salamat, Erika. Sobrang laking tulong ang iyong naibahagi sa akin. Walang anuman, Dagos. Di para sa ating lahat, gamitin natin ang teknolohiya ng may pag-iingat at pamamahal sa ating kapwa. Komunikasyon noon. Pedro is sitting in a chair and writing letter for his grandmother. Pedro, kamusta? Anong ginagawa mo? Gumagawa lang ako ng sulat para sa akin, Lola. Hindi ko na kasi siya nakakausap ng personal. Ganun ba? Paano naman kayo mag-uusap dati? Dati, sumusulat kami gamit ang telegrama at nagpapadala din kami ng mensahe sa pamamagitan ng paloma. Bakit hindi ka na lang gumamit ng telepono o cellphone? Wala pa kaming gaan ng teknolohiya noon. Pero masaya naman kami sa komunikasyon namin noon. Tama ka, Pedro. Mahalaga talaga ang pagpapadala ng sulat, makipag-usap sa kahit anong gamitin natin. While sitting outside their house, Grandma reads letter from her grandson that she received back then. Then suddenly, her grandson arrives. Kamusta po, Lola? Kumain po. Kawaan ka ng Diyos, Iho. Mabuti naman. Nakakatuwa at naririnig ko ngayon ang iyong boses. Opo, Lola. Noon po, mahirap ang komunikasyon. Tama ka yan, Iho. Matagal dumating ang sulat. While Pedro and Juan are walking, they see Manong Tendero and suddenly ask, how was communication back then? Mga bata, anong balita? Kamusta po kayo? Paano po kayo nakikipag-usap sa mga kamag-anak niyo? Noon, mas madalas ang personal na pag-uusap. Pero pag malalayang lugar, nagpapadala kami ng mensahe sa Telegram. O kaya ng mensahe sa mga tao. Ano naman po kayo nakipag-usap sa mga malalayang lugar? Sa malalayang lugar, paloma ang ginagamit namin. Komunikasyon ngayon. Sophia and Ethan are sitting in the cafeteria, chatting about communication is nowadays. Dad, ang saya ng mga apps ngayon, di ba? Ang bilis ng access, from shopping to news. O Sophia, pero nakakalimutan natin mundo sa harap natin. Sophia scrolls through her social media feed, showing Ethan interesting posts. Look, Ethan, oh. Ang dami ng friends at ang saya-saya ng mga posts. Parang kahit malayo, connected pa din. Pero minsan nagiging pressure din yun sa buhay natin. Kailangan mo na dalaga yung pinapakita natin buhay sa ibang tao. Oo nga, no? Ethan, ang bilis mag-coordinate ng plans ngayon through Messenger, no? No need for long conversations. True, but minsan parang nawawala na yung gap ng communication. Short messages na tapos na. Oo ko sa'yo. Lahat na lang na sinasabi ko, nakontra mo. Nasabi ko lang ito. Sophia talks about productivity apps with Ethan. Sa work at study, Ethan, technology is a life changer.
everything is more efficient, di ba? Pero minsan nagiging demanding din. Lagi kailangan gagawin. Parang Sa bagay, tama ka din naman nga sa mga sinasabi. Maybe we need a balance, Ethan. Enjoy the advantages of technology, but also savor the moments in real life. You're right. Sophia, let's not forget to appreciate the life beyond the screens. Yeah, that's true. Sophie and Ethan decide to enjoy the rest of their day without their devices, appreciating each other's company. Salamat, Ethan. Tama ka nga. Minsan, kailangan natin mag-disconnect para mas makakita ng mas maganda. Tulad ko, di ba? Joke lang. Oo, Sophia, sometimes the best moments happen when we're truly present. Tama. Lifestyle today. In our current lifestyle, we heavily rely on gadgets, experiencing less genuine enjoyment, and it's becoming less healthy as physical activity diminishes, especially in gaming. Picture nga tayo. Para dito no live. Sige, beta na nga mag-picture nang post tayo sa social media. Picturean kita. Hindi. Yan. Ayusin mo nga, dapat yung maganda ako, be. Yung pang Instagram. Sige. Ano naman, be? Go lang. Ikaw naman, be. Bini ka. Ang bahala sa'yo. Maganda ka dito, be. Pagkayan para ka. 1, 2, 3. Hindi ka tumingin. Yan, bongga. Sige, be. Slay. Sabi. Tingnan mo. Ganda, be. Hindi mo kaya. Pangit naman ang lighting dito, be. Yaan mo na. At least napicturean ko. Okay na nga yan. Sige na. Kagat sa plot mo sa katawan, sasama ko sa hindi kita babawalan, pero sa kap I'll be right here ready to Good afternoon po, sir. Hi guys, nandito po kami sa Sibera ngayon. Ito po yung spots namin. So, kami po ay may outing for today. At nag-iintay po kami ng mga kasama. Babaya na lang po. Bye! Samid. Eh, pare. Wait. Lang, nagdalag. Pre, connection mo, pre. Lag. Hindi mo mapagalaw. Lifestyle noon. We played and allowed ourselves to experience the games we used to play when we were kids. Everyone enjoyed it, felt tired, and it turned out to be a healthier activity for our bodies.